Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so nagbabalik muli ang inyong Kuya Mobs para sa isa na namang reaction video mga kababayan. At eto na nga, no, Malacanang sumagot na, no, dito sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Opo, ito yung sinasabi ko kasi sa inyo, di ba? Yung sinasabi ko after nung kanyang statement doon sa nakaraan nating vlog mga kababayan, imbis na suportahan, no, ang ating gobyerno, ang proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, aba, tila may nasabi pa. No? Yun yung sinasabi natin. Huwag tayong utak talangka. Huwag yung ganong style, huwag yung ganong estilo. Kayo ba sang-ayon doon sa sinabi ng ating Vice President Sara Duterte? No, na yung 20 pesos daw na iisip niya parang pagkain lang daw ng baboy yon. No, medyo masakit, no, yung mga ganong salita kasi parang pinapakita niyang wala siyang tiwala sa gobyerno at sila lang yung magaling. Diba? So dito makikita natin mga kababayan kung ano talaga, no, kung ano talaga ang nangyayari ngayon, no, sa ating gobyerno, ang pagkakahati-hati, no, ng ating pamahalaan mga kababayan dahil po, no, sa mga ilang pangyayari, 'di ba? Ang dami nilang nasasabi, mga kababayan, sa ating gobyerno, no, sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit pa nagsusumikap ang ating pangulo na ayusin ang lahat, no? Magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga mamamayan, sa ating kababayan, no? Palakasin ang AFP, no, ng Pilipinas, 'di ba? Pero ang dami pa rin nilang nasasabi. No? So pakinggan natin, sabay-sabay nating panoorin mga kababayan, itong binitawan, no, netong si Yusek Claire Castro, no, at ang kanyang mensahe, no, sa kanyang pagsagot, no, doon sa statement ng ating butihing Vice President Sara Duterte. Ayan, nire-respeto ko po ang ating Vice President. Hindi po ako kagaya ng mga vlogger sa kabilang parlor. No? Hindi po ako, wag niyong asahan, no, na magmumura ako dito. At yung mga nagsasabi sa akin uli, no, na fake news na naman, aba, yung binabalita natin galing po sa yan, sa mga mainstream media yan. At dun po sa nagsasabing bayaran daw po ko kung magkano, hindi ko rin po alam kasi wala naman po nagbibigay sa akin. At pakisabi nga, kung meron man dyan, no, paki-PM na lang ako. Loko kayo, hindi ako, huwag nyo ako igaya dyan sa mga yan. Sumusuporta tayo sa gobyerno, no, yun ang ating sinasabi dito mga babae. Pero syempre, bago ang lahat, bago natin umpisahan to, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakilike na rin ang ating video. Yun lang naman ang hiling ko sa inyo. Pakilike ang ating video at mag-comment kayo ng inyong saloobin dyan sa ibaba sa ating comment section. Okay. So huwag nyo rin kalimutan, nandyan sa ibaba yung aking isang channel. Nandyan po. Paki-subscribe na rin mga tol. No? Sa mga subscribers natin dyan, huwag nyo naman pong kalimutan. Nandyan sa ibaba. Paki-click yung link, paki-subscribe din po yan, no? Tulong nyo na lang din po. Maraming salamat sa inyo. Para hindi na ako bayaran ng mga, sinasabi nilang may nagbabayad daw. Pag meron, sabihan nyo ako, bulungan nyo ako, para alam ko. Palakpakan natin sila mga kababayan. Ang galing ng tip ninyo. Okay, tara, let's go. Umpisa na natin to. Sabay-sabay natin panoorin. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Okay, so ito makikita natin may politika, no, na tila politika na sinasabi doon po
no, sa 20 pesos na bigas, no, na ginagawa ng ating gobyerno na isa sa katuparan nga next week sa Visayas region. No, inaano na naman, kinokonekta na naman nila sa nalalapit na eleksyon. What if nagkataon lang? No, what if nagkataon lang na ganon? Ano to, gusto nilang palabasin na kaya ginagawa ng ating gobyerno yan para manalo? Parang ganun ba yung sinasabi dito? Para manalo yung kanilang senatorial lineup? Bakit? Akala ko ba may malaki tiwala ninyo no, na mananalo ang inyong senatorial lineup? Bakit ganun? So kinakabahan kayo pag kumikilos yung gobyerno, pag kumikilos yung Pangulo natin na baka matalo yung senatorial lineup ninyo? Huwag kayong kabahan kung sinasabi ninyo na malakas no, ang nandun sa kabilang parlor na senatorial lineup nila dahil hindi rin ako magtataka no, na may papasok at papasok dyan. No, 13 ba naman yung in-endorse ni Robin eh. Sobra-sobra. No, sa 12, sobra-sobra, 13 yung in-endorse. Very good. Okay, tara. Tuloy na natin to. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue Yan. na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, sinasabi uulitin natin. No? Nagiging negatibo sila. Yung ginagawang maganda ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, nilalagyan nila ng negatibong imahe, mga kababayan. Diba? Ganyan sila magaling eh. No? Ang masaklap kasi dyan, mga kababayan, gumawa ng hindi maganda ang ating Pangulo, wag kumilos yung ba gusto nila, wag umaksyon. No? May masasabi yung mga yan. Oh, real talk yan. Pag may ginawang maganda ang ating Pangulo, no, may masasabi pa rin yan. Yan po, mga kababayan, yung mga ganyang klaseng tao, no, yung mga nandyan sa kabilang parlor, no, yan po yung mga tao, no, na merong mga crab mentality. Ayaw nilang umangat, no, ang ating bansa. Ayaw nilang umasenso ang ating bansa dahil nakapokus lang sila sa kung ano yung gusto nila. Diba? Parang masabi nila, no, para ma-justify nila yung kanilang paniniwala. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Mga crab mentality sila. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Tama. Huwag sanang pairalin ang crab mentality Tama. at huwag maging anay sa lipunan. Yun. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, Diba? Huwag maging anay. Alisin yung crab mentality. No? Dahil kayo yung sumisira sa ating gobyerno. Yung ganyang mentalidad. No? Kayo ang sisira. Diba? Wala namang ginagawang hindi maganda yung Pangulo natin kundi para sa ikabubuti, no, at ikauunlad ng ating mga kababayan ng Pilipinas, ng ating bansa. 'Di ba? Pero ganun pa rin yung mindset ninyo. Grabe, hindi kayo makontento, no? 'Di ba? Hindi kayo makontento sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang ng gagawin niya may mali. Ganyan kasi sarado na isipan ninyo eh. Sarado na yung mga utak ninyo. No? Buksan ninyo, maging kayo, open-minded.
Why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar. At sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. So eto, so palpal sila dito mga kababayan. No? Grabe Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Tama. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yun naman pala. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag Yun na nga yung sinasabi natin No, sa local farmers manggagaling yung mga bigas. 'Di ba? Yun yung sinusuportahan ng ating gobyerno. Yung subsidiya na igagawin ng ating gobyerno. Pero ginagawan pa rin nila ng issue, ginagawan pa rin nila ng negatibong imahe, nagsasabi pa rin sila na hindi maganda yan, yung bigas na yan. Ngayon ito supalpal sila rito. Na yung ibebenta pala na yan, mga babayan, yung NFA na tagte 33 pesos. Hindi yung sinasabi nila na NFA na pambaboy, pangkain ng hayop. Grabe naman kayo, parang yung mga bumibili na tao niyan, parang sinabi ninyong mga hayop, mga baboy. Paano kung yun lang yung kaya ng budget nila? 'Di ba? Paano kung yun lang yung kakasya sa kanilang pera? 'Di ba? Alam naman ninyo na ang Pilipino talagang hindi mabubusog yan na walang kanin. Na walang rice. 'Di ba? Marami tayong mga mamamayan na yun lang yung kaya nilang bilhin. Yung ganong klaseng bigas. 'Di ba? Sabihin pa natin na ganong klase yung bigas na yan. At yun ay tinatyaga nilang kainin. So, yung bang mga tao na yun, ang tinatawag ninyong mga baboy, mga hayop, yung kumakain ng ganong klaseng bigas? Aba, grabe naman kayo. Ganyan ba? Ang dapat nating marinig sa isang mataas na tao sa ating gobyerno. Hindi naman ata tama 'yon, 'di ba? Siguro mas maganda pa kung sinabi niya na yung bigas na yan, sana magandang klase yung kanilang ibebenta. Maganda pa pakinggan pero yung para sabihin na pangbaboy, panghayop, yung 'di ba? Parang ang pangit pakinggan, 'di ba? Sana gumamit sila ng ibang maganda pang salita, na kahit papaano hindi masasaktan yung mga tao na kumakain ng ganong klaseng bigas. 'Di ba? Ang pangit pakinggan Nabe, ninuman na ito ay nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Tama sa ating naman, gobyerno. diba? So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol,
Tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Yan yung sinasabi natin mga babayan, no, na sasamantalahin yan. No, panoorin nyo rin yung nakaraang video. May makikita kayo dyan. No? Hanapin nyo lang po dyan sa ating channel. Meron ako upload dyan. Pinasadahan ko to. No? Bago pa tong press release na to. No? Ng ating Yusek Castro. Sinabi ko dyan no, na pwedeng samantalahin no, yung bigas na yan. Pwede, hindi do sa fake news peddlers eh. No? Pwedeng bilhin yan. No? O pwedeng sindikatuhin yan. No? Pag nakita nilang magandang klase yan, i-hoard nila yan. No? Bibili sila ng marami. No, tapos tsaka nila ibebenta sa mas mahal na halaga. No, bibili nila ng 20 pesos, ibebenta nila ng 33 pesos o 30 pesos mga kababayan. So per kilo 'yon. Okay, so kung tonelada yan nabili nila at ilang libong sako yan. No, aba, daan-daan libo o milyon-milyon ang kikitain nila diyan. Sasamantalahin yan, maniwala kayo. No, pagka nangyari yan mga kababayan, i-repost ko to. No, itong aking upload na to, hahanapin ko to at i-repost ko to mga kababayan para malaman ninyo na inunahan na natin sila. Okay? Tuloy natin. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para ma-sustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Dapat ganun, taon-taon na, budgetan yan. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po. Alright, so yan muli, maraming salamat sa inyo mga kababayan. No, i-comment ko lang sa ibaba ang inyong mga opinion no, at ating yung pag-usapan. At syempre, no, ako medyo dismayado rin ako dun sa binitawang salita ng ating Vice President Sara Duterte. No, hindi yung tao no, ang ating binibira dito. No, hindi yung tao ang ating sinisita rito. Bagkus yung mga sinabi. Okay? So, yung mga sinabi ang ating ginagawa ng reaksyon, especially do sa sinabi ng ating Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Hindi maganda kasi pakinggan. No, na kung gano'n yung sasabihin niya, no, na panghayop, no, yung klase ng 20 pesos na yun. Sana hiningi muna yung detalye, no? Ano ba yung klaseng bigas na yan? No? Mahirap kasi yung nagkomento kaagad, 'di ba? Nagkomento kaagad, sinabi na ganito, na ganyan, na panghayop nga yung 20 pesos na yon, na baka panghayop na klase ng bigas, no, yung 20 pesos na bigas na yon, sana pinag-isipan muna, no, o kaya mas maganda pa sinabi niya na ano klase kaya yung bigas na yon, yan kaya yung NFA na magandang klase o malaman natin, tignan natin, no, kung ano yung ibebenta na yan, no. So sana ganun naman muna yung kanyang binitawang salita, di ba? So kayo ano masasabi niyo diyan mga tol, mga babayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, right? Kita-kits tayo ulit sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mobs. Peace. I'm out.